Yung pong plano na prayer rally o political rally, hindi ko rin alam kung ano talaga ang totoo dyan eh. Doon sa Cebu, this coming February 25, ng mga Duterte supporters daw. Yun ay malalaman natin kung seryoso dito sa lately na lumabas na plano na umano ng mga Duterte supporters na makipagkasundo or itigil na ang away or siraan o kung anumang nangyayari between President Marcos o administration at ng mga Duterte. Kasi meron nga akong grupong nagsusulong na magkaroon daw ng covenant for the nation. Ang ganda ng title eh. Pero ang problema kasi nagtutulak nito DS Duterte supporters din. O kaya ang tinatanong ko at ating aabangan ay yung kanyang rallying gagawin. Pagka talagang pure prayer rally, pagdadasal para sa pagkakaisa, kaunlaran, katahimikan, pagkakasundo ng mga Pilipino at ng ating bansa, ayun, magiging daan yun. Pero kung yung rallying yan ay katulad ng nangyari sa Davao kamakailan, na alam naman natin kung anong nangyari doon. Grabing batikos kay Pangulong Marcos at kung ano-ano pa. Ayaw ko nang ulitin kasi hindi ho magandang pakinggan ng kabataan o kahit sino dito sa ating bayan at sa labas ng bansa. Alam niyo kung anong nangyari doon. Kung magiging kaparehas ng kanilang rally sa Davao ang kailang gagawin sa February 25 sa Cebu kung saan itinapat pa doon sa, alam mo na, EDSA People Power Anniversary yan, di ba? February 25. Yun ang kanilang plano eh. So, abangan natin. At yun ang ating maaaring panghugutan at paniwalaan kung ano itong galawang ito. Wala namang ayaw ng kapayapaan, pagkakaisa, yan ang kailangan natin at yan ang magiging susi para ho sa tagumpay nating mga Pilipino, hindi lang ng mga politiko at ng ating mga personalidad sa kung ano man sektor. Para sa lahat, kung talagang totoong gusto na ho ang reconciliation o kung paano. Ang isa pang tanong ito bang galaw ng grupong Covenant or for the Nation daw po ni na Greco Belica na ating binanggit na doon sa isang video, may go signal ba ito kay Duterte at sa pamilyang Duterte? Kasi alam mo naman, yung Duterte family, pagka nagsalita, talagang iba ang dating. Parang walang makapigil sa kanila. Diba? Ngayon, kung merong go signal ang pamilya, hindi lang ho si Duterte, former president, hindi lang vice president, hindi lang si Baste, hindi lang ho si Pulong, individual. Kailangan buong pamilya kasi talagang matindi yung kailang mga batikos. So, yun ang ating aabangan. So, sana nga, gawin nila ang pagkakaisa at ng magkaroon ng katahimikan. O baka naman, sabi nga na iba, hindi, huwag tayong pabihag dyan, huwag tayong pabitag dyan. Parang gano'n. Bakit naman? Sabi niya, Sir Mike, huwag tayong maniwala dyan. Sabi ko, bakit kaya? Baka kaya lang sila ganyan ang mga hugot ngayon dahil na nga, painit ng painit ang issue ng warrant of arrest na di umano ilalabas ng ICC para sila mabigyan ng proteksyon. Ibang issue yan. Matalino po ang ating administration. Matalino ang ating mga otoridad. Alam nila kung sila gagamitin o sila magpapagamit. Abangan natin yon. Okay? Kasi kung halimbawa pakulo lang ito para nga lang maisalba yung kanilang problema, hindi naman ho yun magtatagumpay at hindi naman ho yan papaniwalaan. Sila din ang masisira. So, kaya nga kaabang-abang. Dahil wala ho makapagsabi kung ano talaga mangyari. Pag nadinig mo yung complainant at abogado ng mga biktima na nag-file ng kaso before ICC, talagang mababahala ka. Kasi parang ang lumalabas talaga, tapos na ang investigasyon. Pwedeng warrant of arrest na lang talaga ang ilabas nila. Di ba? Ako naniniwalang pwedeng yun ang mangyari kasi itong mga nagsasalita ay abogado at saka complainant. Sino ba nagsasalita? Dating Senador Trillanes na isa sa mga nag-file ng kaso. Si Arturo Las Cañas ba yun? Na dating pulis na isa ang testigo. Siya ho yung isa sa mga nagreklamo at may sinumpaang salaysay before ICC. Sino ba si Attorney Conte, yung abogado ng mga ilang biktima ng human rights violation? Yun po yung mga nagsasalita na malaki yung chance na talagang totoo dahil sila nga po yung abogado at complainant. Alam mo, ang abogado at complainant
ng kaso, hindi yan pwedeng pagtaguan ng mga update kung ano nangyayari before korte o sa korte. Ganun po yun eh. O yan po yung ating aabangan. Kung ano ho ang pwedeng mangyari dyan. Isa ho yan sa mga isyong pinag-uusapan ngayon. Ngayon, kung patuloy at paninindigan ng ating Pangulo, ng ating gobyerno na talagang hindi pwede makaalam, o edi abangan din natin. Ako naman, sa tingin ko, mukhang hindi nagbabago. Yung pa rin ang paninindigan ni Pangulong Marcos. Kaya lang, huwag natin kalimutan din yung sinabi ni Attorney Guevara, Solicitor General. Okay? Kahit ayaw ng gobyerno, hindi naman na makialam ang ICC, hindi naman pwedeng pigilan ng gobyerno ang investigasyon, baka nga tapos na o maglabas ng warrant. Ang magagawa lang ng ating gobyerno ay huwag ipatupad ang warrant. Kasi yung warrant, kung sakaling lalabas, ang mag-i-implement niyan ay Philippine National Police na tinukoy na din ni Attorney Guevara, Solicitor General, sabi ng Pangulo, ang nag-i-implement ng mga warrant of arrest sa Pilipinas, police. Hindi lang sa ICC, kundi lahat ng mga warrant of arrest na galing sa local o national court ng ating bansa, police na nag-i-implement. Ayan, so, although yung iba ay nag-i-speculate, may utos na ang Pangulo, may warrant of arrest, police na magpapatupad. Hindi po, general yung statement eh. Police ang merong authority magpatupad ng warrant of arrest. Kung ang speculation nyo ay tungkol sa warrant of arrest ng ICC, nasa inyo yun. Kung ang inyong interpretation ay warrant of arrest sa local and national court natin, nasa inyo rin po yun. Basta ang sinasabi ng Pangulo, ayon kay Atty. Guevara, PNP ang merong autoridad or law enforcement tungkol sa mga implementation ng arrest order. Wow! Diba? So, aralin, makinig. Watch, manood, carefully pakinggan ang ating mga sinasabi. Okay? Di ba? Dahil kasi, alam mo naman, ngayon yung iba yatang mga vlogger hirap makabuo ng content nila. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, yung aking mga video at content natin, ginagamit nila. Hinihimay-himay. Tapos minamali nila yung aking sinasabi. Or meron silang interpretation sa aking mga sinasabi. In other words, yung ating mga video, ginagamit nila para lang ako siraan. Para lang imali. Gawin nila akong mali sa publiko. Kanya-kanya ho tayo ng prinsipyo, interpretation, at paniniwala, at opinion. Di ba? Bakit yung opinion ko minamali nyo? Anong pakalam nyo sa opinion ko? Walang opinion na mali. Ang opinion, entitled lang lahat ng tao sa opinion. Pero yung opinion ng may opinion, mamaliin nyo, kalokohan yan. Ibig sabihin lang nyo, wala kayong content. Kaya ginagamit nyo itong aking mga video. Ano man tawag dyan? Video creator ba ang tawag doon? Nangongopya ng video, tapos mamaliin pa yung kinopyahan. Wow naman kayo, ha? Di ba kayo, kaya kayo mga viewers sa social media, maging maingat kayo. Alam nyo yung mga nangongopya para lang manira. Alam nyo yung nanggagamit ng video ng may video nang wala namang pahintulot, binabaliktad pa, minamali pa. Di ba? May mga ganyang galaw ngayon. Yan ang business nila eh. Di ba? Ninakawan ka na, ikaw pa yung mali. Inabuso ka na, sasabihin mali ka pa. Yan, may mga ganyan. Yun yung mga, hindi ko nilalahat. Video creator. Yan yung mga nagnanakaw, tapos pagkatapos kang pagnakawan, sasabihin nila, ikaw pa yung mali. Si Lord na ang bahala sa inyo.